Magandang araw po sa lahat. Welcome po sa advocacy training and updates for stakeholders on GAP certification. Ang topic po natin sa oras na ito ay ang produce quality. Una, ano nga ba ang food quality? Ang food quality ay kabuoang katangian ng isang produkto na nagkapagbibigay ng satisfaction batay sa ating pangangailangan. Ito yung sinasabing customer preferences. Quality ang katangian batay sa gusto ng mamimili o kliyente natin. Ano po? Minsan, pinagbabasihan natin kung ano ang Class A, kung prefer mo ang Class A, or pwede na yung tinatawag na pwede pwede nating pakinabangan. So, parang pag-ibig lang po yan. Ano po? Na hindi lahat na maganda ay mayroong magandang katangian. Ano po? So, ano nga ba ang food safety at saka ang food quality? Food quality, ito ang klase ng produkto na kung saan ang mamimili o client ay mapanuri. Kung saan sila ang makapagsasabi kung ito ay may depekto o maaring reject na. Kaya po baga tayo dumadaan sa sorting at saka grading ng ating mga farm produce. Samantalang ang food safety, mayroon tayong tinatawag na food safety hazard. Ito yung hindi mo masasabi ang produkto kung safe ba siya unless na ito ay kainin mo na. Ano po? Kaya dapat sure tayo na ang lahat ng produce sa farm ay ligtas kainin ng bawat isa. So, kailan at anong dahilan ang pagkawala ng magandang katangian ng produkto natin? Ito ay nagsisimula sa production phase pa lang. At harvest at saka sa post-harvest handling. Makikita nyo yung picture. Ano po? Samantalang ang quality hazard, ito yung, kumbaga, ang produkto natin ay nalalagay sa alanganin ang isang produkto kung hindi ito umabot sa napagkasundo ang requirement ng customer at saka ng provider. So, depende kung pang-export ba ang iyong produkto, syempre mayroong mga regulation po doon. Kagaya ng size, napagkasundo ang size sa color, tamang maturity sa flavor, at saka importante rin po ang shelf life. Isa pang mahalagang bagay na nakapagpababa ng kalidad ng produkto ay ang presence ng mga pest and diseases at saka yung pagkakamali sa paglalagay ng label. Halimbawa, mayroon kang produkto, nakalagay mo sa isang box na iyan ay XL, tapos dumating sa kliyente mo na small pala. So, syempre po, quality loss ang tawag doon. So, ano-ano nga ba ang mga dapat nating i-consider sa pagsusuri ng isang produkto? Syempre, isa na rito yung external. Yung appearance ng iyong produkto. Ano po? Tapos, yung makikita dyan yung may mga defects, halimbawa, discoloration ng isang fruits. Ano po? Tapos, mayroon ding internal. Ito yung base doon sa mga texture. Pagka nag-taste test ka, syempre malalasahan mo kung crispy pa ba yan. So, yun po isang mga katangian ng isang product. At saka, mayroon din po mga katangian ng isang product
na nagme-measure yon base doon sa iyong tingin. Siyempre yung freshness, kalinisan. Tapos po yung sa nutritive value. Ito yung, siyempre, mayroong mga measurement na ginagawa po dyan sa pagsusuri ng nutrients. At saka yung sa food safety. Ito yung mini-measure yan ng mga iba't ibang examination sa food items. Ano po na dapat yan ay hindi kontaminado ng mga chemicals. Ano po? Kasi alam naman po natin kapag kontaminado ang isang vegetable or fruits, ito ay sasanhi ng food poisoning. So, ano nga ba ang basic quality o characteristic na hinahanap natin bilang customer sa isang produktong gulay o prutas? Siyempre po, hindi dapat siya yung nabubulok na, hindi overripe, o kaya mga tuyong dahon or yung naninilaw na dahon. Importante din po na siyempre wala na siyang mga dumi sa ang iyong mga gulay. Ano po? At siyempre walang mga insekto. So, isa pang kailangan nating malaman yung sa kabawasan ng kalidad habang ito ay ha-harvestin or during harvest. So, isang mahalagang parte ay ang pagsusuri ng produkto ay ang maturity indices. Iba't iba pong klase ng gulay ay may iba-iba silang maturity indices po. Tulad ng asparagus, iba man ang niyan. Meron siyang sariling maturity indices. Sa cauliflower, sa mga cucumber, at sa mga sa fruits, tomato, halimbawa, at saka sa roots and tubers, katulad ng mga onion and potato. Ito po ang major causes or sanhi kung bakit nawawalan ng kalidad ang gulay o prutas sa mga palengke, katulad ng aging. Ito yung makikita natin na may mga tissue discoloration na. Pangalawa, yung water loss, kung yun ay medyo nagwi-wilt na. Siyempre, hindi na po siya magandang quality ng gulay at saka prutas. Tapos, mechanical injuries, physiological disorder, saka disease, infection, and growth and development. So, ito po yung mga halimbawa ng mga mechanical injuries. Ano po, sa kamatis, sa banana, at saka sa mangga. Ito rin po yung sa physiological disorder sa banana and pineapple. At ito rin po yung may sanhi ng disease. Ano po? Tsaka yung growth and development, yung may mga tumutubo na sila po ay malaking bagay na nakakapagpabawas ng kalidad ng ating gulay at prutas. So, technically, ito po yung mga post-harvest losses. Ito po yun. Ano po? Mga chilling injury, mga water loss decay, at saka yung chilling injury. So, ganoon din po sa flowers. Flower vegetable, mga immature fruits. So, ganoon po. Marami pong nagkukos ng poor quality. Yan po. So, kaya po tayo umabot or kaya po to kailangan mag-practice ng good agricultural practices sa ating mga sakahan. So, sa lahat po na nakita natin ng mga quality loss, defects, or sa produkto ng isang farm o sa palengke, kaya po tayo ay kinakailangang mag-practice na nga ng itong tinatawag na good agricultural practices. Kaya po, para ma-attain natin ang magandang produkto sa ating sakahan, ay kailangan po natin ng
magandang pagpaplano. Ano po? Pagpili ng planting materials, tamang paggamit ng chemical, tamang paggamit ng pestisidyo, pamamaraan ng pag-aani, tamang pagre-record para sa traceability, at saka kailangan din po natin ng mga training para sa magandang kaalaman tungo sa magandang produkto ng ating pagsasaka. Ano po? Kaya naman po, para magkaroon tayo ng magandang klase ng produkto, simulan natin sa paggamit o pagpili ng planting materials. Ano po? Siyempre, kailangan natin ng yung mga pest resistant na mga binhi. Ano po? Mahalaga din po siyempre yung tubig, yung para sa irrigation natin. Gumamit tayo ng tamang irigasyon, mahalagang alamin natin ang water requirement ng bawat halaman ng ating itatanim para magkaroon tayo ng magandang kalidad ng gulay o kaya prutas. Mahalaga din po may sapat tayong kaalaman sa paglalagay ng abono para po sa mga requirement ng ating itatanim. Kaya po sa GAP, kung mag-apply ka ng GAP, kailangan natin ng soil analysis. Ano po? Pag magpa-practice ng GAP, syempre po kailangan natin ng ma-maintain na magandang kondisyon ng ating mga equipment sa farm. Ano po? So, kailangan nating i-check kung sila ay operational pa ba. So, isa pa doon sa tungkol sa fertilizer, soil and additives, ang mahalaga po na nagre-record tayo kung ano ang in-apply natin sa ating halaman. Ano po? So, ang mga nagtatrabaho sa farm, kailangan din po na may sapat na kaalaman sa pag-a-apply nito. Kasi po, incorrect selection, mixing, and application of chemicals can lead to inadequate pest controls. Baka hindi rin naman yun maging effective sa mga pestes sa farm mo kasi baka sobra-sobra ang in-apply. So, at saka baka po magdulot din siya ng spray burn, tapos po yung magkaroon ng chemical residue. Ano po? Kasi alam naman po natin na mataas na chemical residue ay nagdudulot ng food poisoning o kaya ito ay nakamamatay. Ano po? In terms of ano pa rin po yung sa agrochemicals, sa GAP po pinapagayagan tayong gumamit ng mga chemical at saka para pag-control ng mga peste. Subalit ito ay dapat na naaayon lamang sa tamang requirement. Hindi pwede po yung parang kung ano ang requirement, dadagdagan mo na. Kasi akala mo magiging mas effective. Subalit ito po ay walang bisa. Nagiging walang bisa ang kinalalabasan. So, hanggat maaari po, ang ating farm ay makita na mayroon pa rin doong mga beneficial insects. Ano po? Kaya nire-require lamang sa good agriculture practices, minimum requirements lang po doon sa pag-apply ng mga pesticides. Para po mapanatili natin yung ating mga kaibigang organismo at saka insekto sa ating kapaligiran. Dahil po, hindi naman po lahat ng insekto ay peste. Madami din po ang kaibigang nilalang sa ating paligid. Ano po? So, mahalaga din po na ang mga chemical ay dapat bilhin sa mga rehistradong bilihan.
ng mga chemicals. Ano po? At siyempre po, importante na sundin ang tamang direksyon ng paggamit nito. Ano po? So, mas mabuti pong gumamit tayo ng rotation strategy or papalit-palit ng mga pesticide para po maiwasan natin yung pest resistance. Ano po? So, during harvesting po, para po tayo maka-attain na magandang produkto ng prutas, katulad po ng pinya, ng papaya, mayroon po silang mga maturity indices. Ano po? Para po during harvest, hindi po tayo mag-harvest ng hinog na prutas katulad ng papaya kasi po during transport, iyan ay pwedeng mabulok na siya. Ano po? So, mayroon po silang kanya-kanyang maturity indices. So, katulad nito, banana, ano po? So, sa harvesting process naman, ang gap ay siyempre nire-require tayo na kailangan ang mga tools and equipments are suitable for harvesting and are checked for cleanliness before use and clean as requires. So katulad nitong mga citrus at saka rambutan, bago ilagay sa isang container, nilagyan nila ng liners. Ano po? So, containers are covered to reduce moisture loss and exposure to sun. So, yan po ang mga paraan para ma-protect natin ang ating mga produkto at mapanatili natin nasa magandang kondisyon pa sila. So, another po, containers are checked for soundness and cleanliness. Tapos yung produce is harvested in the coolest time of the day. So, hindi po tayo pwedeng mag-ani ng may ulan para maiwasan po natin ang pagkabulok nito ng mga prutas at saka vegetable. Harvested produce is placed in the shade if long delays occur before transport. So, ang mga produkto din po ay dapat na alisin na sa field sa lalong madaling panahon. Ano po? Kasi kung ma-expose naman siya sa sunlight, masisira din po yung ating mga produkto. So, ito po yung mga example ng good harvesting procedure. So, ito rin po yung sa handling ng produce natin, post-harvest handling. So, kung malaki ang produkto mo sa iyong farm na kailangan silang i-transport, ito po ay dapat na naaayon din po sa mga container na paglalagyan nila at saka yung sa mga trucks ay kailangan pong hindi sila nagkakapatong-patong na pwede maging sanhi ng mechanical damage. So, ito po yung mga example ng improper packing and washing, improper transport, at saka yung mga gulay na nagkapatong-patong na po sa isang container. At saka po yung mga nabubulok at saka hindi nabubulok, dapat po sila ay ma-classify na. Ano po, para maiwasan ang quality loss. So, isa pa rin pong magandang example para doon sa mga halaman kung ito ay i-harvest at saka isusort. Ano po? So, ito rin po ay example ng grading, sorting ng produkto. At saka, ito po yung makita natin sa picture na ito yung mode of transport. Hindi pwede nakahalo sila sa livestock. Ano po? Yan po. Thank you very much and magandang araw po muli.